Opo, ang nakikita ko naman po dito is in the event po na they deem it na ganun nga po ang i-terminate na nila o i-abolish ang ICI because they feel na parang may duplication po ng function, wala po tayong magagawa. But so far, as of now, wala pa po na mag-notice. That's why sabi ko nga is we have to write the Office of the President if they are still appointing a new replacement for the resigned commissioners po ng ICI. Pero sir, wala pa pong response from the Office of the President kung sila ngay mag-a-appoint, wala pang feedback? So far, wala pa ho. Kaya nga sabi ko nga ho, is, we have to formally write the Office of the President kasi nga, we are expecting na nung nag-take effect po yung resignation ni Commissioner Singson ay meron na ho silang inaay na papalit kay Commissioner Singson. And then, it was followed by the resignation of Commissioner Fajardo. So, kaya sinadjust ko po last week na I think it's high time na we have to write the Office of the President for us to get a clear guidance kung ano po ba ang magiging fate ng ICI po. So technically you're in limbo right now kasi you cannot have any hearing dahil isa out of tatlo. Most probably po, Sir Ed, kaya nga ako, as the advisor, I suggested kay our executive director, kay Atty. Osaka, na I think it's important that we communicate with Malacanang kung ano ho ba ang plano nila dun sa dalawang nag-resign na commissioner ng ICI. Yes, sir. Sir, going back... General, kahit bulong from Malacanang, wala kayong nabalitaan. Because it's January 12 already. January 12 na di ba? Nung katapusan pa ng December, pinag-uusapan yan kung ano mangyayari sa ICI. At sinabi na nung kapatid ni Presidente na by February 1, wala na daw. Walang any kahit bulong man lang from Malacanang to the ICI kung anong balak nilang gawin. Ma'am, so far po, personally ako is wala akong idea kung ano ho talaga ang magiging fate ng ICI dahil yun nga may mga report na hanggang February 1 na lang ang ICI and yes. Yung kay Ombudsman Rimulyo naman is 1 to 2 months. Kasi nakikita ko nga ho na importante na malaman po natin because in fairness po sa aming mga empleyado, sa mga hinayad po namin na mga empleyado namin sa ICI, they also need to be informed so that they can prepare po kung ano man ang mangyayari sa ICI. We have to just continue our job. Meron po kaming mandato. Ang mandato po ng ICI is of course to investigate and file criminal charges against yung mga personalities, file administrative charges against sa mga hearing ng mga government employees, and then we also have the mandate po to recover po the mga assets that were proceeds of the stolen mga funds and recommend po policies so that policies and possible amendment of the laws para hindi na humaulit itong mga ganitong pangyayari sa mga susunod na panahon po. So, tuloy-tuloy lamang po ang aming trabaho, yung attitude po personally, at saka I encourage sa mga kasama ko na ituloy lamang po natin and let's wait kung ano po ang magiging final na plano po ng gobyerno po natin sa status ng ICI.